Oh, dito naman tayo. Oy, si PRRD sinampahan daw ng disqualification case. Sino na itong nagsampa ng disqualification case? At saka pati daw si Romualdez. Si Romualdez dapat talaga i-disqualify yan. 5 kakandidato sa 2025 bilang Pilipino, kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang pinapa-disqualify sa COMELEC. Ayon sa petitioners, puro sila miyembro ng political dynasty. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Magkakasamang naghain ng disqualification case sa COMELEC kanina ang mga kinatawan ng alyansa na nagkakaisang mamamayan o anim laban sa 5 kakandidato na miyembro raw ng mga political dynasty. Kabilang sa gusto nila ipa-disqualify si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumatakbo ulit na mayor ng Davao. Re-electionist si House Speaker Martin Romualdez, Senator Cynthia Villar na tatakbong kongresista sa Las Piñas, Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc at Catanduanes Vice Governor Peter Cua. Ay na, si Peter Cua lang yung gusto nyong i-demande. Dinamay nyo pa yung iba, pero sige, maganda yan. Tukusin, wala pa ring batas ngayon na nagbabawal sa mga political dynasty. Pero gate ng grupo, malinaw daw sa konstitusyon na bawal dapat ipamana ang mga posisyon sa gobyerno. Utang ina nyo. Sinong tanga ba nagsabing pinapamana yan, mga gago kayo? Botohan eh. Tangina nyo, di ba nagbubotohan tayo kada Mayo? Every 3 years? Putang ina, ang dami ng tanga sa Pilipinas, dumagdag pa kayong 3. Paano mo sinasabing pinapamana yung titulo? Hindi naman yan lupa. Tangina itong mga to, tanga na yung mga politiko natin, dumagdag pa kayo eh. Pampagulo lang kayo eh. Banateres Pearl Sol, mabuhay ka. Miyembro ng 2x2, si Banateres Pearl Sol, pa-shoutout boss di, shoutout sa'yo. Mabuhay ka. Oo nga, ba't wala yung tulpo? Tama. Bakit wala yung bakit si Manotoc lang? Manotoc naman yun, hindi naman yun Marcos. Ano ba? Meron pa Pariñas, meron pang Singson, meron pang Hoson. Putay na ninyo. Lahat yan pamilya. Tsaka sino may sabing mga gago kayo na pinapamana yung titulo? Hindi ba kayo bumoboto? Binoboto po yan, sir. Binoboto. Mga Binay. Ganyan. Sino pa? Ang dami pa. Napakarami pa, lalo sa local government. Itong mga to yan. Mga Vilma Santos. Yung mga pamilya ni Vilma Santos magkakasama din. Yan pa mga Nograles. Putangin na talaga itong mga satanas kayo, ha? Alam mo, eto nakakatawa. Taragis naman tong media, binalita pa. Basta lang nandoon yung pangalan ni PRRD, nadamay pa. Sige na, i-disqualify nyo na si PRRD para magkaalaman. Kaya umapela sila sa COMELEC na i-disqualify ang mga ganitong kandidato. Klaro po ang intent ng framers of our Constitution. Pag pinasa mo sa asawa mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo, Sa anak. May Abalos pa. May mga Abalos sa Mandaluyong, putay na yan. Sila lang. Kala mo sila na may-ari ng Mandaluyong. Gusto na yata nilang palagyan ng gate para kanila na. Tanga rin tong mga to eh. Tsaka sino ba kasi nga nagsabi na ipinapasa? Hindi nga pinapasa. May karapatang tumakbo kahit sino, kahit ikaw. Kahit ayaw sa'yo ng tao, tumakbo ka. Pwede. Tingnan mo si Abalos. Ayaw naman sa kanya ng tao, takbo pa ng takbo. Ilang beses na natalo si senador yan, hindi pa nagtanda. Ganun lang yan. Lahat tayo may karapatang tumakbo. Kaya nga pati si Pastor Apollo Kibuloy, bagamat siya ay merong kaso, pwede siyang tumakbo. Kasi yan ng demokrasya. Yan ang sinasabi ng batas. Hindi sinasabi ng batas na bawal magkakamag-anak. Ano sasabi nito? sa anak mo. Kung gusto nyo, amyendahan nyo na sa mga magkakamag-anak, halimbawa itong lugar na to, hindi pwedeng tumakbo rito yung asawa 6 na taon pagkatapos nung kanyang mister, ganon. O kaya yung anak, ganon din. Hindi pwedeng tumakbo yung anak 6 na taon matapos yung panunungkulan ng tatay o nung nanay, bawal tumakbo yung anak. Gawan nyo ng ganyan yung gawan nyo ng ganyan yung batas natin. Tingnan ko lang. JR Zubal, 2x2 muna. Bossing, drag me to hell. Grabe ha. Bawal.
Sa ngayon, wala pang pahayag ang 5 respondents sa Bawal talaga yun, yung ipamana. Kasi wala namang gumagawa nun eh. O mali naman kasi yung ano ninyo, yung inyong statement. Sabihin ninyo, manawagan na lang kayo sa kanila. O sana naman, konting delikadesa naman. Wag naman puro kayo na lang, ganun. Kasi wala ngang probisyon ng batas na nagbabawal, na bawal tumakbo yung magkakamag-anak sa mga posisyon. Basta halinhinan sila, basta eligible sila. Simple lang ang nakalagay sa batas natin. Basta tamang edad, tapos marunong ka magsulat, magbasa, tapos may kakayanan ka na mangampanya, o yun, pasok ka na. Hi Ma'am Kish, maraming salamat. Salamat kayo. God bless you. More power and more blessings to you. I know you are busy. Oh, but that's okay. disqualification case ng grupong 6. Pero nakatakdang resolbahin ng COMELEC ang lahat ng mga disqualification cases bago pa mag-umpisa ang printing ng balota sa huling linggo ng Disyembre. Nagbabalita. Yan, palakpakan. So may bago na namang mga epal. O ako, din ako, ayoko din nung nagpapalitan lang yung mga nasa gobyerno. Ayoko rin nung ganun. Gusto ko yung tawag din yung mga magkakamag-anak, bigyan nyo naman ng karapatan yung iba. Pero marami din naman kasi mga sinasabi nilang yung dynasty na maganda, katulad ng mga Duterte. May mga dynasty naman na salot sa lipunan, tulad ng mga Aquino, Marcos. Yan yung mga salot ng bayan natin. Napakarami. At eto, sige, pakinggan naman natin. Itong isang umiiyak na congressman dahil medyo nasaktan yata siya dahil binanatan ni Inday Sara yung Speaker of the House niya. Tingnan natin kung anong sasabihin niya itong tungaw na to. By the way, ito nga pala yung Committee Chair on Good Government na hindi alam yung rules ng komite. By the way, ito nga pala si Chihuahua na pinahiya ni Inday Sara sa Congress. Na gusto niyang gisahin si Inday Sara, pero putay na, siya ay nagmukhang tanga. Hindi niya alam yung difference between a witness and a resource person. Tinuruan pa siya ni Inday Sara kung ano yung ibig sabihin ng mga rules and regulations dyan sa Kongreso. Tapos ngayon nagsasalita ka, wala kang kredibilidad, sir. Ginawa ka ng tae ni Inday Sara, pumapalag ka pa. Sinasabi nga na yung yung hearing mo patawa na lang yun. Kung ano-ano sinasabi mo hindi ba? Ay Marifel Del Mundo, salamat kaayo. Chua, ang basura, ang dami sa Binondo. Anong ginagawa? Totoo yan, Chua. Yung mga distrito ninyo, ang dudumi. Pero pinipilit nyo manita ng dumi ng iba. Pinipilit nyo sitahin yung confidential funds ni Inday Sara, pero liquidation by certification naman kayong mga ulul kayo. Nagsasasabi mo. Sige nga, pakinggan nga natin sinasabi ni itong si Joel Chua na ginawang tanga ni Inday Sara sa sarili niyang komite. Na ang bait-bait. Yes, ma'am. Opo, ma'am. Pwede na po kayong umalis, ma'am. Di naman po kayo nag-oath. Ang ina, nakakahiya ka. Sige, pasok. Sabi, boss, dito sa amin sa Southern Leyte, next year tatakbo nanay, mayor, tatay, congressman, anak, city councilor, kapatid. Ang tanong, Kuya Gen Z TV, nananalo sila? Ngayon kung nananalo sila, baka gusto sila ng tao. Baka gusto sila ng tao, baka magaling yung dyan sa inyo sa saan ba to? Dito sa amin sa Southern Leyte, baka naman magaling yung mga politiko na yan, kaya mula mayor hanggang sa baba, pamilya nila. Ngayon, kung hindi naman sila magaling at nananalo sila, putay na Kuya Gen Z, wag mo nang ipagmalaki, kasalanan nyo yan.
Oo, kasalanan nyo yan. Sobrang kasalanan nyo yan. Bakit? Bakit kasalanan nyo yan? Mantakin mo nananalo. Ba't nananalo? Ibig sabihin, tanga kayo dyan sa probinsya nyo. Di ba Sherwin Lopez, nilamon ng buo ang pagkatao ni Chihuahua, tapos ngayon pumapalag pa. O tingnan natin kung ano yung sasabihin niya. Hindi po natin malaman kung saan po napunta yung 15 million eh. Talaga ba? 15 million lang? Tanga na, baka abunuhan na ni ano yan. Abunuhan na ni Banat Bay yung 15 million na yan. 15 million lang pala hinahanap mo eh. By the way, nung ang tagal na nagsalita si PRD, hinahanap yung mga pera nyo saan napunta. Bakit hindi nyo rin pinapakita? Bakit hindi nyo bakit yung expose ni Inday Sara na ang daming insertions sa DSWD projects ng mga amo mo, bakit hindi nyo pinag-anuhan yan, pinag-hihiring yan? Oo. Sa paggamit po ng confidential fund ng DepEd. Isa po yan. Pangalawa, ano po yung mga nirentahan nila ng mga safe houses na worth Oy naman pala eh. Nagtatanong ka ano yung mga nirentahan nilang safe houses. Madami. Na worth 1 million in 11 days. Antayin mo yung sagot. At saka unang-una sa lahat, bayaan mo yung COA ang magtanong at sasagot sila sa COA. Alam mo kaya ayaw nilang umattend sa hearing mo, sir? Kasi yung hearing mo, duplication. Kasi didinggin yan eh. Hihingin lahat ng yan ng COA. Inuunahan niyo yung COA pwede pa siyang sumagot hanggang February. Kung siguro sa February, hindi pa rin sagot ng opisina ni VP, doon ka na magpuputak. Pero hanggat meron pang allowance na hanggang February para masagot ni Inday Sara lahat ng mga discrepancies na sinasabi nyo. Actually, hindi siya discrepancy kasi technically, yung pera nagamit sa mga dapat paggamitan. Meron silang pinakitang breakdown eh. Ngayon, ini-scrutinize nila yung breakdown. Ba't ang mahal naman ito? Ba't ang mahal naman yan? Putang ina, ba't ang mahal ng mga relo nyo? Ba't ang mamahal ng mga relos nyo? Ba't ang gaganda ng mga bulletproof na mga SUV nyo? Magkano lang naman ang sweldo ninyo? Wala namang kalahating milyon yung sweldo nyo isang buwan. Pero bakit ang mamahal ng mga gamit nyo? Oy Loren, Nimoto. Domo arigato gozaimasu. Silip niyo yung 15 million. Dalawang relos lang yan ni Kimbo at saka ni Bongbong Marcos. Okay na si Bongbong, mayaman talaga yun. Pero yung ibang mga congressman dyan, lalo na yung young goons, tawag nang yayaman nyo na kagad Wala pa kayong 3 taon sa pwesto 1 million in 11 days. So ako tingin ko po, hindi mo naman po kailangan maging abogado. Ay sus, putsang ina ikaw ang committee chair. Ang tingin mo, kinat kong ni Inday Sara yun. Bakit papupunta si Inday Sara sa'yo? Ano bang dapat ipaliwanag ni Inday Sara sa'yo? Hindi ka naman huwes. O di magsampa kayo ng demanda kung sa tingin ninyo si Inday Sara may ninakaw na pera ng taong bayan. Putang ina, mantakin mo, ikaw ang committee chair. Tapos, ikaw ang nagsisilbing parang hukom. Parang sinasabi mo, sa tingin ko, may nangyaring kababalaghan dito. Pucha, dapat nasa gitna ka. Ikaw yung committee chair Dinidinig mo nga yung mga kaso, dinidinig mo nga yung mga mga issues So pag nadinig mo yun, magkabilang nakuha mo kung ano yung information, huwag ka na magsalita sa media. Ilabas mo na sa resolution mo. Kung sa tingin mo naman pala, sir, meron kabulastugan na nangyayari dyan, gumawa ka na ng resolution para matapos na yung hearing mo. Hindi yung pamidya pa kayo ng pamidya. So para makita po ninyo na medyo may problema itong mga issue na to. Ipaliwanag. Paano mo nalaman may problema? Side lang ng story mo yung pinakikinggan mo. Pinakinggan mo na ba yung sinabi ko? Sabi ko sa iyo kahapon, hindi mo pwedeng ikumpara yung simpleng kahon sa kahon na hindi mo pwedeng buksan dahil safe siya.
Hindi mo pwedeng ikumpara yung yung exclusive na mamahalin na resort sa isang safe house na puta ina kahit lamok hindi makakapasok. Ay na tinitwist, inaano nyo kasi, nagpo-propaganda kayo para kayong mga baliw Hindi nyo na maiisaan ng taong bayan. Ito naman si Chua Ang mga kontrobersya kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education o DepEd nang siya pa ang namumuno rito. Yan ang panawagan ng mga leaders sa... Antakin mo ang tinitingnan nyo dito is yung confidential funds ng DepEd. Di ba sinabi nyo na nga sa inyo, check nyo rin yung GAA. I-check nyo yung GAA para makita ninyo kung gaano kalaki yung mga insertions. Ito lang yung hiningi ko, dinagdagan nila ng bilyon-bilyon. Ngayon, ang tanong, nasaan na yung pera na yun? Dapat yun ang iniimbestigahan nyo, House of Representatives. Mantakin mo, sir, 15 million lang yan. We are talking about billions of insertions. Hindi naman hinihingi noong kagawaran yung pera, pero dinadagdagan nyo ng kusa. Ang masaklap, pag dinagdagan nyo, putya, hindi rin naman magamit nung kagawaran. Oo, kasi kayo ang namimili kung saan gagamitin yung mga pera na idinagdag yung mga bilyon-bilyon. Tayo na ilang taon nang usapan yung confidential funds nung 2021, dumaan na yung 2022, dumaan na yung 2023, confidential funds pa din kayo. May bago ng issue ngayon, huhukayin na yung libingan sa libingan ng mga bayani. Sa Kamara, kay Vice President Sara Duterte matapos nitong magbitiw ng matitinding salita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Senior Deputy Speaker... Eto na Eto na yung may kaso ng pandarambong sa ombudsman. Ang di umano may construction firm na congressman kung saan di umano yung mga projects ng DPWH na ina-award nila sa DPWH ay pinapasubcon or ifina-funnel sa mga construction firms nitong mamang ito na ang mga may-ari yung mga anak niya di umano. Ang ina, ba't hindi nyo pag-iimbestigahan yung mga sarili nyo? Public funds are at stake here. Stop diverting. Wala siyang dinadivert. Wala siyang dinadivert. Nilalabas lang niya kung gaano kayo kabulok. Wala siyang dinadivert. Ano ka ba? Ang nagdadivert kayo. Bakit? Oo, kayong mga congressman ang nagdadivert. Kasi nga, ini-scrutinize nyo yung confidential funds niya, pero siya lang. Hindi nyo nang ini-scrutinize yung confidential funds nung iba pa, na meron ding mga notice of disallowances from COA, at according to COA, napakarami niyan. 15 million? Walang hiya. 15 million, 1.4 billion per day ang ginagastos natin sa mga ghosts project ng mga anti-flood control system. Yun ang hanapin ninyo kasi that is 300 to 400 billion per year. Here, Representative Dong Gonzales, pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Wag puro iwas, sabi niya. Kayo rin naman umiiwas Di ba hinahanap nga namin nasan na po yung audit nyo? Nasan na po yung mga resibo, open the book. Di ba sabi, nasan na po yung mga resibo ninyo ng mga pinagkakagastosan nyo dyan sa Kongreso? Ilabas natin, wag kayong umiwas. Iwas kayo ng iwas Para lang makaiwas kayo, ang ginagawa ninyo, sinisikil ninyo una yung malayang pagpapahayag. Sinisingil ninyo sinisikil ninyo yung malayang pagtatanong ng sambayan ng Pilipino. Asan na yung mga resibo ng ginastos nyo? Kung meron dito, sir, na umiiwas, kayo yun. Hindi si Inday. Anong umiiwas? Ayan na nga, hinarap na nga kayo ni Inday.
O a taste of your own medicine. Mahilig naman kayong magpa-presscon. Mahilig naman kayong magbigay ng mga statement na nakakasakit sa kanila. Pag siya nagbigay ng statement na apektado kayo, sasabihin nyo, puro iwas. Sasabihin nyo, diversionary tactics. Aba, grabe naman kayo. Nasa inyo na nga yung pera ng taong bayan eh. Gusto nyo, pati ba naman yung pagsasalita, kayo na lang may karapatan. Kaya dapat ay direkta itong sagutin ni VP Duterte. Kwestiyon ng mga kongresista ang paggastos ng nasa 16 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Alam nyo, ang cheap, no? 16 million. 16 million yung hinahabol nyo. Tayo na ang daling i-reconcile niyan. Napakadaling i-reconcile niyan. Sabi ko nga sa inyo, it is even a law na ang confidential funds is hindi dapat ini-scrutinize ng ganito. Why? Kasi nga, pwedeng ma-jeopardize yung national security. Galit kagad kayo mga congressman. Yung Malacanang nga eh. No comment, no statement yung Malacanang until now. Tapos kayo, ang bilis nyo ha. May trabaho ba kayo? May mga ginagawa pa ba kayo dyan sa Congress? O masyado kayong hindi busy dahil puro lang kayo hearing? Wala na kayong binabalangkas na mga batas? Ano na ba mga batas na naipasa? Ngayong taon na to, may katuturan ba? Para sa renta ng safe houses mula December 21 to 31, 2022. Sinisilit din ng House Good Government and Public Accountability ang paggamit sa Youth Leadership Summit event ng Armed Forces of the Philippines para i-justify sa Commission on Audit ang paggastos ng nasa higit 15 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education. Ito ay kahit inamin ng military officials na nanguna sa event na wala silang natanggap na pondo mula sa DepEd. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, sa halip na sagutin ang mga seryosong aligasyong ito, ay inaatake umano ng pangalawang pangulo ang ibang tao. Ina talaga? Sinabi rin ni Dalipe. Ang tindi ni Dalipe, puta tuwa-tuwa siya. Instead of addressing this serious allegation, she's attacking others. Of course. Mantakin mo, ang dami nyo, you are attacking her. Sabi nga ni Marcoleta, di ba? Ang tradisyon ng Kongreso pagkadating sa budget ng Presidente, Vice President at ng Supreme Court, ano na yan? Go na yan. Go na yan. Hindi na tumatagal yan. Mantakin mo. Mantakin nyo. Gusto nyo patagalin yung kay Inday Sara, pero yung kay Bongbong pinalusot nyo. Yung sa Supreme Court, pinalusot nyo kagad. Yung kay Inday Sara, pinapahaba nyo. Tapos ang sasabihin ninyo, she's attacking others. If there is someone who's attacking someone, that is you attacking her. Pag sumagot siya sa inyo, Bel Aguilar, thank you for staying up late para mapanood at mapakinggan ka ng mga supporters sa ibang dako ng mundo. Pang coffee mo ito. Salamat kayo. Mabuhay ka. Dalipe. Kapag marunong kayong bumanat, pag marunong kayong manrabaho, kapag marunong kayong mangupal, siguraduhin nyo na marunong din kayong tumanggap ng pangungupal. Ganun lang yan. Labanan lang yan ng kupalan. Walang demandahan. Kupalan tayo. Kupalan tayo. Pero yung magtatago kayo doon sa the education system declined under her leadership. Sir, hello. Sir, pangatlo po siya. Actually, sa lahat nga ng cabinet secretary, siya nga yung pinaka nagtatrabaho eh. Mas marami pa nga siyang natrabaho kaysa sa inyo. Mantakin mo, galing sa pandemic na homeschool ang mga estudyante. Pagbalik ni Inday, nadala niya kagad sa face-to-face 100%. Face-to-face, nalinis niya yung mga pisara, wala na yung mga kalat-kalat doon. Yung mga teachers, tumaas ang moral. Tapos sasabihin mo, the education system declined under her leadership. Sir, matagal na pong mababa ang education system natin sa Pilipinas. May K-12 pa kayong nalalaman. Irrelevant naman. Public funds were mishandled. Now, kaya nga, if you are gonna talk about public funds being mishandled, you should also be transparent sa mga budgets ninyo. Bago kayo manita ng kapwa ninyo, sa budget ng kapwa ninyo, yung bad breath ng kapwa ninyo, make sure na yung bibig ninyo mabango.
Wala pang naglalabas sa inyo ng mga ano ninyo ng mga pinaggagastos nyo sa pera ng taong bayan Tapos sasabihin nyo public funds were mishandled. Anong tawag doon sa puro ayuda ang ginagawa ninyo instead of yung pera gamitin natin saan? Sa paggawa ng mga trabaho, paggawa ng mga kalsada, paggawa ng mga expressways para makonect yung mga yung mga lugar sa Pilipinas, mga probinsya sa Pilipinas, pag-connect-connectin. Sir, 3 years. Wala kayong na-prioritize na mga bills na papaunlad sa bayan natin. Paano mo sasabihin na yung education system decline? Matagal na tayong mababa. Oo, yung literacy rate natin talagang mababa at bumababa pa lalo dahil nga kinukupal nyo yung Department of Education. Kinakatkong yung mga budgets ng Department of Education. Napakaraming insertions. Ang dami mga classroom na dapat ipagawa. May mga insertions. Tapos hindi naman magamit ng kagawaran yung mga in-insert. Yung mga build better more nyo, puros puros inaugurasyon. Mega cancer hospital. Hanggang ngayon, walang mas mataas pa yung talahib kaysa doon sa unang groundbreaking. Puro kayo groundbreaking. 1 million housing per year. Putang ina niyan. 3 taon na pa kayo, hindi pa yata umaabot sa kalahating milyon yung mga pabahay na pinapagawa ninyo. Ayon sa batas, dapat DepEd talaga yung may pinakamalaking budget sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. DepEd talaga yung may pinakamalaking budget kaya nga ang daming gustong maging DepEd secretary. Diretso. Lipe na dapat managot si VP Duterte sa umano'y pagbagsak ng education system sa bansa sa ilalim ng kanyang liderato at umano'y maling pangasiwa sa pondo ng bayan. Para naman sa chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na si Representative Joel Chua, posibleng makakita ng batayan para sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Noon pa naman. Sabi naman ni Inday Sara, nung una palang atin niya dyan, yung ginawa niyang basahan si Chua, sa sarili niyang komite, kinwestiyon niya yung rules na hindi alam ng committee chair. Mantakin mo, Chua, mismong rules ng committee mo, hindi mo alam. Paano mo malalaman yung mga tungkol sa mga bagay-bagay na to? Di ba? Sarili mo nga sarili mong rules and regulations sa chairmanship mo. Sa committee mo, hindi mo nga alam. Paano mo malalaman itong mga bagay-bagay na sinasabi mo? Sinabi na ni Inday Sara na nagpa-practice na yung mga yan for the impeachment complaint. Yun lang ang gusto ng mga yan, ma-impeach ako. Bakit ko pa sila sasagutin? Gawin na lang nila. Ipa-impeach nyo na lang kasi may mga pag-gano-gano. Pwedeng maging grounds ito for impeachment. I-impeach nyo na. Putangin na nyo, puro kayo presko Sinasabi nyo rin nung nakaraan, pinapatawag nyo si PRRD. Sabi ni PRRD, wala daw siyang natatanggap na mga imbitasyon galing sa inyo. Oy, Placido Pilosopo, shout out sa'yo. Mabuhay ka. Kung hindi nito masasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ang House panel ang nag-iimbestiga sa sinasabing questionableng paggamit ng pondo ng OVP at DepEd ng kalihim pa nito si VP Sara. Well, kung hindi siya nagpapaliwanag, medyo damaging at saka medyo mabibigat po yung... medyo lang naman pala Chua, medyo lang naman pala. Okay lang yan. Medyo lang pala Walang problema yun. Nangyari po sa hearing kahapon. Kaya kailangan maipaliwanag po nila to. As to the ground, posible po. Naniniwala rin ng kongresista na posibleng diversionary tax style posible. Gawin mo na lang. Gawin nyo na yung articles of impeachment. Gawin nyo na para matapos na itong problema natin. Pinapahaba nyo pa Oo, alam na rin ni Inday na malapit na rin yung katapusan niya. Alam na ni Inday na yung mga ginagawa nyo sa Quadcom, dyan sa yung good government or good governance na committee, alam naman niya na nire-ready nyo na.
yung grounds for impeachment or articles of impeachment. Kaya si Inday, sabi niya, bago pa ako ma-impeach, putangin na nito mga to. Maghilaan na kami papunta ng impyerno. Ano sabi ni Inday? Drag me to hell. Wala akong pake. Wala akong pake. In the first place, sabi nga ni Inday Sara, in the first place, putang ina nyo, kung gusto nyong masira Pilipinas at gawin nyo na akong eligible for public office, wala akong pake. Mayroon naman akong livelihood, abogado naman ako, mayaman na may asawa ko, may mga anak ako. Kung maging housewife ako, okay lang, putang ina ninyo. Balang araw, mapupuno din ng taong bayan sa inyo, malay mo. Bitayin kayo lahat ng mamamayang Pilipino. Sabi nga ni Pilosopo kala siguro ng mga gunggong kasama nila yung sambayan ng Pilipino. Sa mga ginagawa lang kayo, parang hindi nila alam, majority ng mga Pilipino sympathizes with the Dutertes.